I don't. Mabagal na sagot ni Darren matapos tanungin ng pare. Kahit ang paring nagkakasal ay nagulat sa naging tugon ni Darren. Iho, uulitin ko ang aking tanong. Gusto mo bang maging asawa ang babaeng iyong kaharap na si Liza? Pinaikling tanong ng pare upang makumpirma ang sagot ni Darren. Habang nagtatanong ay nakatitig ang pari kay Darren at kita nito sa mga mata ng binata na seryoso ito sa kanyang naging tugon. I'm sorry, Father, but she's back. With our twins. I mean my ex-wife. My first love. Mas malinaw na sagot ni Darren na tila sabik na sabik habang binibigkas ang mga salitang ito. Lalo namang nagulat ang lahat sa sinagot ni Darren. Rinig na rinig ito ng lahat dahil nakatapat sa bibig ni Karen ang mikropono, hawak ng sakristan sa kanilang tabi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ren, ano sinasabi mo? Gulat na tanong ni Liza na nanlalaki ang mga mata. Naguguluhan ito dahil ngayon pa naisip ni Darren na umatras sa kanilang kasal. You heard it loud and clear, Liza. You know who I am talking about. Cyrell is back. With our twins. May anak kami ni Liza. Nagkaroon kami ng anak. Binuksan nito ang botones ng kanyang barong. Malapit sa kanyang leeg, pati na rin ang mga botones sa kanyang long sleeves. Matapos ay hinubad na rin ito ang kanyang suot na medyas. I need to find her, Liza. I need to see them. Matapos sabihin ng mga ito ay handa nang tumakbo si Darren ngunit hinarangan kaagad ito ng ilang kamag-anak ni Liza kasama si Eric, ang kuya ni Liza. Bro, huwag mo susubukan, banta ni Eric. Hinawakan naman ni Darren ang balikat ni Eric. Bro, sorry. Pero malinaw sa akin ang lahat. Mahal ko pa rin si Cyrell. And no one can stop me. Even you. Mariing sabi ni Darren at tinapik si Eric. Saka ito hinawi upang siya ay makadaan. Natulala na lang si Eric at hinayaan na lang na makalagpas si Darren. Kuya! Sigaw naman ni Liza nang makitang nakalagpas na si Darren sa kanyang kuya. Tulala pa rin si Eric at sinundan na lang ng tingin si Darren habang hinahabol ng iba pa nilang kamag-anak. Medyo nahirapan ang lahat sa paghabol kay Darren dahil sa buhangin. At dahil dito ay mabilis na nakalayo si Darren. Halos maglupasay naman na noon si Liza dahil nga sa mga nangyari. Sinisigaw din ito ang pangalan ni Darren na sobrang lakas habang umiiyak. Napailing na lang si Eric at nilapitan si Liza upang ito ay damayan. Kuya, nasira ang dream wedding ko. Bakit nga ako tinakbuhan? What's happening, kuya? Buliyaw ni Liza na gulong-gulo sa nangyayari. This day should have been perfect, but he ruined my dream wedding. Ano na lang sasabihin ng mga friends ko sa opisina, ng mga kamag-anak natin? Kuya, I need you to fix this. Hanapin mo si Darren at kailangan niya akong pakasalan. Sayang lahat ng ginastos ko at sure akong pagchichismisan ako nito. Really? Yan pa talagang tumatakbo sa isip mo ngayon? Ang nasira ang dream wedding mo at napahiya ka sa lahat? No, of course not. Pero kasi... Ay, teka nga kuya. Dapat kakampi kita. Dapat galit ka rin kay Darren. Dapat hinahabol mo rin siya. Eh bakit andito ka pa? Go and find Darren! Tinapik na lang ni Eric si Liza sa balikat nito at saka nagsalita. You cannot force someone to love you. Sabay kuha ng mic at i-anunsyo ang masamang balita na hindi natuloy ang kasal. Kuya! Gigil na gigil si Liza ngunit hindi lang ito pinansin ni Eric. Samantala, sinuyod ni Darren ang lahat ng beach house at rooms na kanyang makita upang mahanap si Cyrell. Ngunit ni anino nito ay hindi niya na makita. Nasaan ka na, Cyrell? Please, give me one more chance. Usal ni Darren habang nasa gitna siya ng maraming tao.
gabi bago maganap ang kasal. Bro, this is your last day to be single. Sure ka bang ayaw mo magkaroon ng bachelor's party? Tanong ni Eric. Nasa isang cocktail bar sila noon. Chill lang at nanonood sa mga taong nagpa-party sa paligid. Nope, I'm very sure of that. I've been married once at ayoko nang ma-hangover sa ceremony. At alam mong pinagsisihan ko yon because my ex-wife suffered a lot. May raos lang ang kasal namin. With me having hangover. Sagot ni Darren sabay inom ng beer na kanyang hawak. Umiling si Eric. Dahil hanggang ngayon ay nabanggit pa rin ni Darren ang kanyang dating asawa kahit siya'y ikakasal na. Ayaw ng hangover pero may hawak kang beer. Bro, yun totoo. Eric, I just wanted to chill. Relax, yun lang. 2 bottles tapos aakit na ako sa room ko to rest. Okay, sige, kung yan ang gusto mo. Ako na lang mag-i-enjoy. Chicas, come to Papa. Sambit ni Eric sabay inayos ang sarili at nilapitan ng mga kumpol ng babae na nasa dance floor. Natawa na lang si Darren at ipinagpatuloy ang pagmamasid sa paligid. Nang maubos na nito ang 2 bote ng beer ay umalis na ito sa bar na hindi nagpapaalam. Naglakad-lakad ito sa kahabaan ng maliit na kalsada na malapit sa beach side. Pasado 6:00 na noon ng gabi kaya gustuhin man niyang maglakad sa may tabing dagat ay hindi na maaari. Kaya naman naisipan na lang nitong hanggang sa may barkada na lang pumunta at pagmasdan ng buwan na tila nasa ibabaw ng dagat. Tamang-tama naman at bilog na bilog ang buwan ng oras na yon. Malaki at maliwanag ang buwan na nagre-reflect sa dagat. Ang ganda ng buwan. Wika ni Darren habang manghang-mangha sa buwan na kanyang nakikita. Habang pinagmamasdan ng buwan ay sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng isang babae. Cyril, nasan ka na kaya ngayon? Mahina nitong wika. Si Cyril ang unang asawa ni Darren. Maganda, mabait, at maalagang asawa. Ngunit sabi nga nila, hindi lahat ay binigay ng Diyos. Bagamat na kay Cyril na ang lahat upang maging ulirang asawa, ay nagkataong hindi naman siya binigayaan ng maayos na matres. 1 taon na silang kasal noon ni Darren, ngunit hindi sila magkaroon ng anak. Alam nilang masyadong maaga para mabahala, ngunit ibang kutob ni Cyril sa kanyang sarili. Liza, ano sa tingin mo? Magpatingin na kaya ako? Tanong ni Cyril kay Liza. Si Liza ang best friend ni Cyril. Para silang magkapatid dahil tuluyan ang inampon ng pamilya ni Liza si Cyril mula nang ito ay maulila. Are you sure? Paano kung ikaw pala yung may problema? Paano kung baog ka? Kaya mo bang tanggapin ang lahat ng yon? Tanong ni Liza. Hindi naman makapagsalita si Cyril sa mga sinabi ni Liza. Sumagi rin naman ito sa kanyang isipan at hindi nito akalaing ganun lang ito kadaling masasabi sa kanya ni Liza. Okay, ganito, may 2 pwedeng mangyari dyan. Una, tanggapin ni Darren ang lahat. At boom, may happy family ever after kayo. Marami pa namang ways para magkaroon ka ng anak. May in vitro fertilization, may test tube, may adoption. Marami pa kayong options. At saka mayaman din naman si Darren at kayang-kaya niya yun, ano? Ano naman yung pangalawa? Tanong ni Cyril na may takot na nararamdaman. Humalukip-kip si Liza. Ang iwanang kanya at ipagpalit sa iba. Cyril, look. Hindi naman sa pinapahina akong loob mo o ginagawa kitang praning ha. Pero, sino namang lalaki ang ayaw magkaroon ng anak? Yung sariling dugot laman niya galing. In a natural way. At kung ikaw ang may problema, malamang iiwan ka niya. Ang daming babae sa mundo, Cyril. Tapos natapat pa siya sa babaeng hindi kaya magkaroon ng anak. Like he's super duper rich. Kaya niyang bumili ng babae if he wants. Kaso, sabi nga niyong dalawa, true love ang nararamdaman niya sa isa't isa. Kaya sa malamang, bibigyan niya kayo ng anak dahil sa true love na sinasabi niyo. Natulala naman si Cyril sa diretsong sabi ni Liza sa kanya. Napansin din ni Liza ang naging reaksyon ng kanyang kaibigan kaya naman hinawakan nito ang balikat ni Cyril upang ibigay ang pakikisimpatya dito. Sinabi ko lang naman ang mga maaaring mangyari. Think for the worst, ika nga.
para hindi ganun kasakit. Pero kung mahal ka naman talaga ni Darren, malay mo yung mga sinabi ko mangyari. Don't lose hope. Samit ni Liza upang mapagaan ang loob ng kaibigan. Hindi na nagsalita pa si Cyril at pinag-isipan ng mga sinabi ni Liza hanggang sa biglang tumunog ang buzzer na nakasabit sa kanyang lanyard. Pinindot niya ito at nagpaalam kay Liza. Sige na Liza, kailangan na ako sa taas. Baka tapos na mag-lunch si Doc Wendy. Paalam ni Cyril. Tumangulang si Liza at inismeran si Cyril. Hindi ba pwedeng mag-request ka ng ibang partner? Hindi ko talaga feel yung Wendy na yan Masyadong bida-bida. Patayo na noon si Cyril, ngunit bago siya umalis ay sinagot niya muna ang sinabi ni Liza. Para namang may choice ako. Dadalawa nga lang kaming embryologist dito sa opisina na to At saka mabait naman si Wendy. Bigyan niyo lang kasi ng pagkakataon na makilalang isa't isa. Huwag siya kamo mag-alala. The feeling is mutual. Mataray na sagot naman ni Liza. Nagtatrabaho si Cyril sa isang maternity hospital. Kasama nito si Wendy bilang isang embryologist. Samantalang si Liza naman ay walang ginagawa sa buhay kung hindi ang pumasok sa opisina at umupo maghapon. May kaya ang pamilya ni Liza. May mga negosyo sila at ang isa dito ay si Liza na ang namamahala. Naging madali ang buhay ni Liza dahil mabilis siyang nakukuha ang lahat. Kaya naman lumaki itong spoiled at puro kasosyalan lamang ang alam. Kabaliktaran naman ni Cyril, na bukod sa ulila na ay pinagsumikapan na makatapos at maging isang doktor. Matalino si Cyril kaya naman nakakuha ito ng mga scholarships noong siya ay nasa kolehiyo pa. Bukod doon ay kumukuha rin ito ng part-time jobs kahit na suportado ito ng mga magulang ni Liza. Kung minsan ay mas itunuturing pa nga nilang anak si Cyril dahil mabait at masipag ito sa lahat ng bagay. May napupuntahan ng ginagastos nila kay Cyril at hindi naging abusado sa biyaya na kanyang natatanggap. Hindi tulad ni Liza na kung hindi pa tinulungan ni Cyril noon sa kanyang mga subjects ay hindi pa makakapasa sa kolehiyo. Nang dahil sa kanilang mga pagkakaiba ay numuo ang malaking inggit ni Liza kay Cyril. Kahit na silang matalik na magkaibigan, hanggang sa dumating sa buhay nila si Darren. Matalik na kaibigan si Darren ni Eric. Mas patanda ito ng ilang taon kesa sa dalawa. At una pa lang na nakita sina Darren at Cyril ay nagkagustuhan na sila. Naging maganda naman ito para sa reputasyon ng pamilya ni Liza kaya suportado nila ang pag-iibigan ng dalawa hanggang sa sila ay nagpakasal. Noong una, akala ni Liza ay magiging miserable ang buhay may asawa ni Cyril dahil isiniwalat nito sa mga magulang ni Darren na ampon lang nila si Cyril at mahirap lang ito. Ngunit hindi ito alintana ng magulang ni Darren bagkus ay humanga pa sila dahil sa determinasyon ni Cyril upang makatayo sa sarili nitong mga paa. Nabigo man si Liza sa pagkakataong yon ay nakakita naman si Liza ng kakulangan ni Cyril bilang asawa. At ito ang naisip niyang gamitin upang sirain ang buhay ng kanyang kinaiingatang kaibigan. Nagpunta na si Cyril sa laboratory at doon na si Wendy. Konting hintay na lang. Sure na tayo mabubuong ipinunla natin sa Excel. Samit ni Wendy habang pinagmamasdan sa microscope ang specimen. Oo nga, pag naging successful yan, may isa na naman tayong pamilyang nabuo. Imbes na masayang tono ang marinig ni Wendy kay Cyril ay tila nalulunod sa lungkot ang tono ng boses nito. Nabahala tuloy si Wendy at tinanong kung anong problema ni Cyril. Hindi naman itinago ni Cyril ang kanyang problemang dinadala. Matapos makinig ay nagbigay ng payo si Wendy sa kaibigan. Doc Cyril, ayoko sana manghimasok sa problema niyo bilang mag-asawa Pero kung sakaling magkaroon ng isa sa inyo ng problema tungkol sa pagkakaroon ng anak, hindi ba dapat nyo siyang tignan bilang isang pagsubok? Kasi sa pananaw ko, kung talagang mahal yung isa't isa, hindi hadlang ang hindi pagkakaroon ng anak sa pagmamahalan nyo. At isa pa, dapat lang kayong maging totoo sa isa't isa. Yun kasi ang tama. Maging totoo ka lang, Doc Cyril. Magiging okay din ang lahat. Kahit pa paano ay gumaan naman ang loob ni Cyril dahil sa mga narinig niya kay Wendy. Nakakatakot man ay naging buo na ang desisyon ni Cyril na magpatingin. Isang araw, isinama nito si Liza upang magpatingin. I'm sorry, Cyril. Pero you have a rare condition sa iyong cervix.
It prevents the sperm to swim in your cervix. Kaya hindi pa ito nakakarating sa kanyang destination ay namamatay na. Dahil nagsisecrete ng antibody ang mga mucus sa cervix mo kaya ito nangyayari. Isiniwalat ng doktor. Po? Naluluhang sabi ni Cyril matapos marinig ang masamang balita. I know this is shocking, pero yun ang lumabas sa mga tests. Malungkot na sabi ng doktor. Pero Doc, pwede naman po silang mag-in vitro fertilization, di ba? Test tube or even magpa-surrogate, tama po ba? Tanong naman ni Liza. Yes, pwede naman nilang gawin yon. Pero maliit lang ang chance na ikaw mismo ang magko-conceive ng bata. Hindi rin ganun kadali ang pag-process ng mga yon. You need to be mentally prepared dahil maraming hindi nagiging successful sa mga ganoong procedure. Ani ng doktor. Tila nabagsakan naman ng langit at lupa si Cyril nang marinig ang lahat ng ito. See Cyril, I told you, i-ready mo na ang sarili mo. If ever malaman ni Darren ang lahat ng ito, he might stay. Pero mas malaki din ang posibilidad na iwanan ka niya. Sambit ni Liza ng oras din yon. Bumagsak na ang mga luha ni Cyril matapos marinig ang mga yon. Humingi ito ng paumanhin at ang paalam na papuntang banyo. Natira na lang si Liza at ang doktor. Good job, Doc. Bati ni Liza at may inilapag na sobre. Dinamdam naman ni Cyril ang naging resulta. Hindi na nito nagawang pumasok pa. Gusto lang nitong umuwi at magmukmuk. Please, Liza. Huwag mo muna itong babanggitin kahit kanino. I want a second opinion. Kahit third opinion pa o ilan pa. Ayokong biguin si Darren nang dahil lang sa kondisyon ko. Umiiyak na sabi ni Cyril. Sure, no problem. Ani Liza. I'll make sure of that dahil alam na alam ko naman ang hihiwalayan ka ni Darren after niyang malaman to. Dumiretso ito sa kanilang bahay at nagkulong maghapon. Umiyak ng umiyak dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Sinisi nito ang kanyang sarili dahil sa kanyang kakulangan at natatakot na iwanan ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Ano pa silbi ko bilang asawa kung hindi ako pwedeng magkaroon ng anak? Gustong magkaroon ng anak ni Darren. Pero hindi ko yun magawa. Bakit sa lahat ng tao, ako pa'y nagkaroon ng ganitong sakit? Bakit? Bakit ako pa? Paulit-ulit na sabi ni Cyril hanggang sa siya'y makatulog habang umiiyak. Sumapit na ang gabi. Humahangos na pumasok sa pinto si Darren hanggang sa makarating ito sa kwarto nila ni Cyril. Nakita nito si Cyril na tulog. Subalit, lumantad din sa kanyang harapan ng maraming rolyo ng tissue. May hawak ring tissue si Cyril. Namumula ang ilong nito at maga ang mga mata sa kakaiyak. Asawa ko! Sambit ni Darren at nahahabag ito sa itsura ng asawa. Naulinigan naman ni Cyril ang tinig ni Darren kaya naman unti-unti na itong nagmulat at nakita ang mukha ng asawa. Mahapde ang mga mata ni Cyril nang imulat niya ang mga ito. Agad itong umupo at inayos ang sarili. Sorry. Ano kasi masama yung... Bigla namang niyakap ni Darren ang asawa. Mahigpit na mahigpit ang yakap nito kaya naman hindi na namalayan ni Cyril na tumutulo na ang kanyang mga luha. Hanggang sa napahagulgol na lang ito. Cyril, alam kong mahirap. Pero kahit na ganun, mahal na mahal pa rin kita. Yan ang tatandaan mo. Sambit ni Darren. Hindi mo kasalanan ng mga nangyayari, okay? Gagawa tayo ng paraan na gumaling ka. Kahit maubos pang pera ko, Cyril. Basta para sa'yo, lahat gagawin ko. At hindi magbabagong pagmamahal ko sa'yo. Pangako. Mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari. Nagulat naman si Cyril sa mga sinabi ni Darren. Ngunit mas nangibabaw ang sakit na kanyang nararamdaman. I'm very sorry, Darren. I'm very sorry. Humahagulhol nitong sabi. Sinabi ni Liza kay Darren ang lahat. Sobra raw kasi itong nag-aalala dahil hindi na sumasagot si Cyril sa kanyang tawag at text. Kaya wala itong choice kundi hindi ipaalam kay Darren ang mga nangyari. Nagulat naman si Cyril dahil hindi tumupad ang kanyang kaibigan sa kanilang naging usapan. Ngunit naging maganda naman ang kinalabasan nito kaya naman binaliwala na lang ito ni Cyril.
Pinasalamatan pa nga nito si Liza sa kanyang ginawa dahil mas sumibay ang sabahan nilang mag-asawa. Tila kaibigan pa rin ang tingin ni Cyril kay Liza kahit ang totoo ay gustong-gusto nitong sirain ang relasyon nilang mag-asawa. Iginugol ng mag-asawa ang kanilang oras sa paghahanap ng solusyon sa kalagayan ni Cyril at para sila ay magkaroon ng anak. Ngunit kahit ata ubusin ni Darren ang kanilang yaman, hindi na sila magkakaroon ng anak, sabi ng mga doktor na kanilang pinupuntahan. At ganun din si Liza. Ginugol din nito ang kanyang oras, mapahirapan lang si Cyril. Bukod sa pagpayo nitong sumuko at pahinain ang loob ni Cyril, ay palagi ito nagtatanong sa plano ng mag-asawa. Kaya nalalaman nito kung saan sila magpapatingin at inuunahan niya ang mag-asawang puntahan ng doktor at bayaran upang sabihin sa mag-asawa na wala ng pag-asa ang kondisyon ni Cyril. Nagtagumpay naman si Liza sa pagkakataong to at unti-unti niya ang nabuwag ang mag-asawa. Bro, baka naman ikaw ang may problema, hindi lang si Cyril. Tanong ni Eric. Bro, nagpa-check na rin ako last time. Hindi ko lang sinasabi dahil alam kong lalong madedepress ang asawa ko. And I'm healthy. Kaya nga todo suporta ako kay Cyril at hindi tumitigil na humanap ng solusyon sa kondisyon niya. Mahirap to para kay Cyril. Kaya hanggat hindi siya sumusuko, hindi rin dapat ako sumuko. Alam kong sa akin siya kumukuha ng lakas. So I need to be strong. Kahit na hinihirapan na rin talaga ako. Nanumpa kami sa harap ng Diyos na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Kaya hindi ko siya iiwan. Lalo na ngayon. Samit ni Darren na may buong paninindigan. Habang ginugunita ni Darren ang lahat ng mga pamangyari, ay may narinig itong isang tinig na matagal niya nang gustong marinig. Elio! Luna! Hintayin niyo naman si Mommy! Sigaw ng isang babae na dumaan sa kanyang likuran. Nanlamig ang buong katawan ni Darren. Ngunit biglang namawis ang kanyang mga palad. Hindi siya maaari magkamali kung kanino galing ang tinig na kanyang narinig. Kaya naman dali-dali itong lumingon at hinanap ang babaeng dumaan sa kanyang likuran. At kahit na maraming tao sa paligid at sabay-sabay silang nagsasalita, ang tinig lang na yon ang kanyang naririnig ng oras na yon. Tawag-tawag ng babae ang pangalang Elio at Luna na tila hinahabol. Please, gustong-gusto na kitang makita. Please, I know it's you. Wika ni Darren habang hinahawi ang mga tao sa kanyang dinaraanan. Huli kayong dalawa, kayo ha? Paano kung may dumampot sa inyong dalawa? Eh di nawala na ng baby si Mommy. Saway ng babae sa kanyang mga anak. Luna kasi takbo, habol lang Elio. Sambit naman ng batang lalaki na si Elio. Hindi, Elio takbo, Luna habol lang. Utal na sabi naman ng batang babae na si Luna. Kayo talaga. Ginulo ng babae ang buhok ng dalawang bata. Kinuha ang tig-isa nitong kamay at saka tumayo. Let's go na, bumalik na tayo sa room. Wika nito at naglakad. Nang oras na yun ay nasa likod lang nila si Darren. Habang pinagmamasa naman ang dalawang bata na kausap ng babae. Kamukhang kamukha niya ang batang babae. At kamukhang kamukha naman ng batang lalaki ang dati niyang asawa na si Cyril. Cyril! Tawag ni Darren nang humakbang ng pasulong si Cyril. Huminto naman ang babae nang marinig ang kanyang pangalan. Agad na lumuha ang mga mata ni Darren nang makita ang babaeng huminto. Matagal niya nang gustong makita ang babaeng ito at umaasa si Darren na tamang babae nga ang kanyang hinabol. Darren? Mahinang wika ni Cyril. Noong una, hindi nito alam kung siya ba ay lilingon o hindi. Subalit naisip ni Cyril na wala siyang kawala at ayaw niyang gumawa ng eksena, kaya lakas loob niya nang hinarap ang asawa. Hi, Darren. Nice meeting you. Again. Nakangiti nitong sabi sa dating asawa. It's been 3 years? Natameme si Darren nang makitang muli si Cyril. Tila bumalik sa kanyang alaala ang panahon kung kailan sila unang nagkita. Kung kailan tumibok ang puso niya na parang tatalon papunta kay Cyril. At kung kailan niya naramdaman na ang babaeng kanyang kaharap ay ang babaeng gusto niya ring pakasalan at makasama habang buhay.
Sa isang iglap ay nanumbalik ang saya ng puso ni Darren. Nakatitig lang ito sa maliit na mukha ni Cyril sa nangungusap nitong mga mata na may malalantik na pilik mata at bilugang hugis. Sa maliit nitong ilong na bumagay sa hulma ng kanyang muka at manipis na labi. Ang mahaba nitong buhok na kulay itim na lumilipad kasabay ng ihip ng hangin. Samantala, bigla namang nagbulungan ang kambal na mabilis na nagtago sa likuran ni Cyril. Nang oras na yon, "Sino siya?" tanong ni Luna. "Hindi alam, Elio," tugon naman ni Elio. Nauliligan naman ito ni Darren. "Huwag kayo matakot sa akin. Ano ka? Kaibigan ako ni Mommy," sabit ni Darren sabay luhod sa harapan ni Cyril upang masilayan ang kambal. Nang makita ng kambal nang malapitan si Darren ay bigla silang may naaalala. "Daddy?" sabit naman ng batang babae na si Luna. Bigla namang napatingin si Darren kay Cyril. "Say?" Yun lang ang nasabi ni Darren. Tila tinatanong kay Cyril kung siya nga bang ama ng mga bata. Lumihis naman ang tingin si Cyril. Bigla kasing tumulo ang mga luha nito at hindi niya na ito mapigilan pa. "Cyril?" ulit na tanong ni Darren. "Oo. Pero hiwalay na tayo nung nalaman kong buntis ako. Kaya yun na yun." Mabilis na sagot ni Cyril. Tumikim ito at saka muli nagsalita. "Elio, Luna, tara na sa room. Gabi na." Bye, Daddy," paalam ni Luna. Kumaway na lang si Elio at naglakad na kasama si Cyril pabalik ng kanilang kwarto. Hindi naman makapaniwala si Darren sa kanyang narinig. Nakita na lang niyang mag-iina na malayo na sa kanya. Hindi pa rin ito makatayo sa kanyang pagkakaluhod at tila huminto ang oras. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang tenga ang mga sinabi ni Cyril. "May anak kami. Anak ko ang dalawang batang yan. Nagkaroon kami ng anak." Paulit-ulit na sambit ni Darren habang pinagmamasdan ng tatlo. Magdamag na inisip ni Darren ang pangyayaring yon. Hindi siya makatulog. Niikot niya na ang buong kama upang makahanap ng komportabling pwesto. Pero sumabit pa rin at hindi pa rin siya dinalaw ng antok. At sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay nakikita niya ang mukha ni Elio, Luna at Cyril. Naiinis nga si Darren sa kanyang sarili. Bakit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na hanapin si Cyril sa nakalipas na mga taon? At kung kailan ikakasal na siya, ay saka naman ito muling nagpakita. Ilang oras na at ikakasal na siya kay Liza at eto siya naguguluhan sa dapat niyang gawin. "Cyril, bakit ngayon pa? Bakit kung kailan ikakasal na ako at saka ka muling nagpakita?" Wika nito sa kanyang sarili. Samantala, kung si Darren ay hindi makatulog ng oras na yon ay ganun din si Cyril. Habang tulog naman ang kambal. "Cyril, okay ka lang?" tanong ni Wendy. Kakapasok lang nito sa kanilang kwarto at naabutang gising pa si Cyril. Tulala at nakatitig sa kawalan. "Hindi." Agad na sagot naman ni Cyril at saka bumuntong hininga. "Bakit?" "Nagkita kami ni Darren. Nakita niya rin ang kambal." Sagot ni Cyril at kumalas ito sa yakap niya sa kambal at naupo. At saka sumandal sa headboard ng kama. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Ano?" Biglang tumaas ang tono ng boses ni Wendy. "Tama nga hinala ko. Sila nga yung ikakasal bukas sa may beachside. Dapat talaga sa ibang araw na lang tayo nagbakasyon eh." Napaupo naman si Wendy sa kama dahil sa gulat. Anong balak mo ngayon?" "Wala, ano namang gagawin ko? At saka, kakasal na rin siya kay Liza. Nagtagumpay na rin sa wakas si Liza. Ayoko na ng gulo, Wendy. Kaya bukas na bukas aalis na tayo." Wika naman ni Cyril. "Okay, sige, mag-aayos lang ako ng gamit at isisettle ko na lang lahat sa baba." Tumayo na ulit si Wendy. "O, kailangan mo ba muna ng kausap?" "Hindi na, sige na, kausapin mo na yung bana sa baba at asikasuhin mo na yung pag-check out natin bukas. Kaya ko to." Sambit naman ni Cyril.
Pinuntahan na ni Darren ang lugar kung saan sila nagkita ni Cyril. Sinuyod niya ang buong lugar. Ngunit hindi na talaga niya makita si Cyril, pati na rin ang kanyang mga anak. Cyril, pinapangako ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nakikita. Kung kailangan kong libutin ang buong mundo, gagawin ko. Makita lang ulit kayo. Ani ni Darren sa kanyang sarili. Nang araw ding yon ay nakaalis na rin sina Cyril. Madaling araw pa lang ay umalis na sila upang hindi na sila mahanap pa ni Darren. Mabuti na lang at nakapangalan kay Wendy lahat ng kanilang transactions, kaya naman kampante ang dalawa na hindi mahahanap ni Darren kung saan sila namalagi ni Wendy. Matapos ang ilang oras sa biyahe ay nakauwi na rin ang mag-iina. Namalagi muna si Wendy sa condo ni Cyril. Namamahinga na sila sa sala at naglalaro naman sa kanilang harapan ang kambal. Cyril, ito lang ha. Paano kung magkita ulit kayo at mag-sorry siya sa'yo? Or what if dahil sa pagkikita niyong yon, hindi niya ituloy ang kasal nila ni Liza? Tapos hinahanap ka niya. Anong gagawin mo? Sunod-sunod na tanong naman ni Wendy. Napabuntong hininga si Cyril. Hindi ko alam. Bakit hindi natin napansin na doon sila magpapakasal? Tanggap ko naman na sila ni. Ayoko na lang na umeksena sa pagmamahala nila. Halata naman sa mukha ni Cyril ang stress dahil sa nangyari. Ako kung alam ko lang talaga. Hindi ayoko ng gulo. Please. Masaya na kami ng tatlo na kami lang eh. Cyril, hindi naman sa pinapangunahan kita. Pero darating at darating talagang panahon na hahanapin nila ang daddy nila. Itatanong nila kung nasaan. Siguro gusto lang ni Lord na magkaroon kayo ng closure? What do you think? Para sa kambal? Karapatan naman ni Darren na makilala sila. Ewan ko, Wendy. Ayoko na munang isipin yan. Nagugulahan pa ako. Ani ni Cyril. Hindi naman hahantong ang lahat ng to kung hindi nangyari yan. Dahil sa paulit-ulit na pagkabigo ni na Darren at Cyril sa pagkakaroon ng anak, ay naging malapit si Darren sa tukso. At hindi naman akalain ni Cyril na ang matalik niyang kaibigan na si Liza ang magiging tuksong yon. Habang dinaranas sila mag-asawa ang pagsubok na ito, ay napansin din ni Cyril ang pagiging maalalahanin ni Liza sa kanyang asawa. Tipong may iba na pala itong motibo. Ngunit bilang kaibigan ay hindi na siya nagpatalo pa sa kanyang hinala. Inisip niyang nag-aalala lang siguro si Liza kay Darren. Nako Doc Cyril, I smell something fishy ah. Sambit ni Wendy nang minsang nabanggit ni Cyril ang tungkol sa ginawa ni Liza sa kanyang asawa. Alam kong kaibigan mo si Liza, pero hindi ko talaga gusto yung hilatsa niya tabas ng bibig ng kaibigan mong yan. Pero sabi ko nga, baka ganun lang talaga siya. Pero dahil dyan sa kwento mo, ay nako, alam kong nasa loob ang kulunyan. Ingat ka, Doc. Ang ahas hindi lang nasa gubat. Marami rin yan sa syudad. Babala pa ni Wendy. Kahit na nagbigay na ng babala si Wendy sa kanyang napupuna, ay binaliwala pa rin ito ni Cyril, bagkos ay pinagsabihan pa si Wendy. Hanggang sa isang balita na nagpawala ng lahat ng pangamba ni Cyril. Isang araw, habang kasalukuyang nag-check si Wendy ng mga blood samples ng kanilang pasyente, ay nagulantang ito sa isang resulta na kanyang nakita. Doc? Doc Cyril! Sigaw ni Wendy. Dali-dali namang lumapit si Cyril at nabahala dahil akala nito ay kung ano nang nangyari kay Wendy. Oh, Wendy, bakit? Doc Cyril, yung HCG mo! Yung HCG mo! Ano? Anong meron sa HCG ko? Buntis ka! Naging successful yung ginawa nating IUI. May sperm na nakasurvive sa cervix mo at hindi na apektuhan ng antibodies mo. Naging matagumpay tayo! Hiyaw ni Wendy at nagtatatalon sa tuwa. Napaupo naman si Cyril at tumawak sa kanyang tiyan. Buntis na ako? Mommy na ako? Mommy na ako? Umiiyak na tong sabi. Ngunit kahit na natanggap na ni Cyril ang pinakahihintay niyang regalo, ay mas pinili nitong itago muna ang lahat kay Darren.
Gusto muna nitong makasigurado na magkakaroon nga ito ng heartbeat at magiging maayos ang kanyang pagbubuntis. Mabuti na lang at naging ganito ang kanyang desisyon dahil pagka-uwi nito sa kanilang bahay ay isang sorpresa ang kanyang nakita. Gabi na noon at nakarating na si Cyril sa kanilang bahay. Nagtataka ito dahil nandoon na ang sasakyan ni Darren. Maaga yata umuwi ang asawa ko ngayon. Pagtataka nito. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang bag ni Liza na nasa sofa. At upang makasiguro ay naglakas loob siyang buksan ng bag at nakita niya ang mga ID ni Liza. Nanlamig naman agad si Cyril. Ayaw nitong mag-isip ng masama tungkol sa kanyang asawa at sa kanyang kaibigan, ngunit sa kanyang pagbaling ay nakita niya ang damit ni Liza, ang pangbaba nitong palda at sumunod ang pangtaas nitong blouse. Hindi nila gagawin to sa akin, wika ni Cyril. Ngunit tuloy-tuloy na ang pagluha ni Cyril at nakita na lang niya ang kanyang sarili na sinusundan ng bakas ng damit ni Liza hanggang sa makarating ito sa kanilang kwarto. Nakasabit sa doorknob ang underwear ni Liza at sa kanyang pagpihit nito ay halos mandilim na ang kanyang paningin. Napalunok muna si Cyril bago niya tuluyang buksan ang pinto. Humahalinghing pa nga si Liza habang nakapumaibabaw ito kay Darren. Gigil din si Cyril nang makita niya ang posisyon ni Darren at Liza sa mismong kama nilang mag-asawa. Cyril! Gulat na sabi ni Liza na makita si Cyril na nakatayo sa may pinto. Gusto nang sugurin ni Cyril si Liza ng oras na yon. Kalad ka rin palabas ng kanilang bahay at ipalapa sa mga aso sa kalsada. Ngunit napahawak ito sa kanyang tiyan. Kahit na hindi pa ito nagpapatingin sa doktor, ay alam nitong magiging masela ng kanyang pagbubuntis dahil sa kanyang kondisyon. Kaya naman mas pinili nitong gamitin ang kanyang isip kaysa magpadala ng galit. Kahit na lumuluha ay kinuha nito ang kanyang telepono at binuksan ang ilaw. Agad niyang kinuhanan si Liza habang nakapatong pa ito kay Darren. Pati na rin ang nagkalat nitong mga damit at saka umalis. Imbes na umiyak ay natatawa na lang sina Cyril at Wendy habang inaalala ang pangyayaring yon. Ay nako, ang galing mo rin ano? Imbes na umalngal ka nun, naisip mo pa talagang kuhanan sila ng litrato. At eto namang si Liza, hindi naman agad umalis sa ibabaw ni Darren. Alam na nakatutok sa kanya yung camera mo, hindi pa umalis. Natatawang sabi naman ni Wendy. Oo nga, at saka nung present ng lawyer mo yung evidence, nako, gulat na gulat sila. Lalo na si Liza. Ay, nako, nakakatawa talaga si Liza nung araw na yon. Wika naman ni Cyril. Hindi kasi nila alam na kaya mong gawin yon. Ewan ko ba kasi sa'yo? Matagal ko na nga sinasabi sa'yo, diba, na may something si Liza na yon, ayaw mo pang makinig eh. Wendy, past is past. Ang mahalaga sa akin ngayon ay yung ngayon. Matapos ng lahat ng nangyari, nagkaroon naman ako ng 2 anak. At sila na ang buhay ko. Sambit ni Cyril at niyakap ang kanyang 2 anak habang sila ay abala sa paglalaro. Nang dahil sa muling pagkikita nila ni Cyril, mas naiintindihan na ni Darren ang kanyang tunay na nararamdaman para sa dating asawa. Bagamat nabalot ng galit, ang kanyang puso nitong nakalipas sa 3 taon dahil sa panilin lang ni Liza, ay biglang napawi ang lahat ng ito nang makita niya ang kambal niyang anak. Nang gabing yon ay walang kamalay-malay si Darren sa nangyari. Tulog si Darren ng oras na yon, kasama niya noon si Eric. Matapos ay nakaramdam ito ng hilo at nag-blackout. Kinabukasan nakita na lang niya sa kanyang tabi si Liza na umiiyak. Darren? Cyril saw us. Usal ni Liza nang nakita nitong gising na si Darren. I was just helping you kasi nawalan ka ng malay. Kuya called me para iuwi ka dito dahil may mga meetings pa kayong dapat puntahan at dahil nag-blackout ka. Siya na lang ang pupunta. Nagmagandang loob lang naman ako pero... Kunot naman ang noon ni Darren at walang maintindihan sa mga nangyayari. Teka, ano saw us? Ano nakita ni Cyril? Pagbaling ni Darren sa bintana ay maliwanag na. Nasaan ang asawa ko? She ran away. Nagugulahan pa rin si Darren at nakatitig lang kay Liza habang ito ay iyak ng iyak.
I was trying to put you on bed pero nadala ako ng weight mo kaya accidentally napakapatong ako sa'yo. Then dumating si Cyril and she saw us in that position. I was trying to explain pero hindi niya na ako pinakinggan. I don't know what to do, Darren. She judges me agad-agad. Matapos ang lahat ng tulong na ginawa namin sa kanya. Umiiyak na sabi naman ni Darren. Agad na nag-file ng annulment si Cyril makalipas ng ilang araw. Hindi na nakapagpaliwanag pa si Darren upang ipagtanggol naman ang kanyang sarili. Hanggang sa nagpatong-patong na ang kasinungalingan na sinabi ni Liza na siguro kaya nagmamadali si Cyril na sila ay maghiwalay dahil meron na itong iba. At gumawa pa ito ng fake pictures upang siya ang manalo sa kaso at mapahiya ang pamilya nilang dalawa. Dahil sa iskandalo na nangyari ay nagalit ang magulang ni Darren kay Cyril. Pati na rin ang mga magulang ni Liza hanggang sa pinirmahan na ni Darren ang annulment papers dahil nadala na ito ng kanyang galit. Subalit totoo nga ang kasabihang time heals. At nang muli silang magkita, doon na pagtanto ni Darren na hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya kay Cyril. Bro, pakipirmahan mo na lang to at eto pa. Pagkatapos may meeting pa tayo sa mga heads. Sambit ni Eric sabay abot ng mga papel kay Darren. Mag-business partner sina Darren at Eric, kaya naman madalas na magkasama ang dalawa. Kinuha naman kaagad ni Darren ang mga papel at sinulyapan ng tingin ang bawat pahina. Umupo si Eric sa upuan sa harapan ni Darren at mahinang nagsalita. Oo nga pala. Balita ko, nagpapahanap ka ng investigator? Para saan? Huminto naman si Darren sa pagpirma. Eric, I'll be honest. Gusto ko makita si Cyril at ang mga anak namin. Alam kong may galit ka sa akin dahil sa ginawa kong pag-atras sa kasal ni Liza. At heto sinasabi ko sa'yo na gusto kong hanapin si Cyril. Pero Eric, you know how much I love Cyril. Kahit na hindi niya ako pinagkatiwalaan noon at humantong pa sa hiwalayan, mahal ko pa rin siya. At hindi ko kayang magpakasal sa iba. Natahimik naman ng sandali ang buong paligid. Nakaramdam naman ng matinding konsensya si Eric dahil alam niyang buong katotohanan. Subalit mas nanaig ang pagiging kuya niya kay Liza. Kaya kahit na mali ay tinulungan niya ang kanyang kapatid sa nais ito. Bumuntong hininga naman muna si Eric bago nagsalita. At desidido na itong itama ang lahat. Sa tingin ko ay karapatan mo magkaroon ng second chance. I know her since then. Magkasabay silang lumaki ni Liza. At parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Magkaibigan na rin tayo bago pa mangyari ang lahat ng to. Kaya alam ko naiintindihan ko. Pero, na kay Cyril pa rin ang huling desisyon. Walang masama kung hahanapin mo siya para makipag-ayos at maging malinaw ang lahat. Unti-unti namang gumaan ang pakiramdam ni Eric nang masabi niya ito kay Darren. Gumuhit ang isang maliit na ngiti sa labi ni Darren. Salamat, Erica. Salamat. Matapos noon ay lumabas naman kaagad si Eric upang bumalik sa kanyang opisina. Ngunit imbes na asikasuhin ang mga papel na nakakalat sa kanyang harapan, ay sumandal ito sa kanyang upuan at tinakpan ng kanyang mga palad ang kanyang mukha. Kasalanan mo rin tong lahat, Eric. Kaya this time, kailangan mong itama ang lahat. Sorry, Liza. Pero mahal talaga nilang isa't isa. You need to accept that. Samantala, tuloy ang buhay ni Cyril at ang dalawang anak nitong sina Elio at Luna. Halos ilang linggo na rin nakalipas matapos ang pagkikita ng dating mag-asawa. Kung minsan ay bakas ang pagkabalisa ni Cyril dahil doon. Hindi naman niya maitatanggi sa kanyang kaibigan na si Wendy na lubha pa rin siyang naaapektuhan sa mga nangyari. At hindi pa rin ito mapatawad si Liza sa ginawa nitong pagtataksil sa kanya. Nasa ospital ang dalawa at nakaupo sa kanilang mesa. Malalim ang buntong hininga ni Cyril. Waring ang bigat-bigat ng kanyang dinadala. Napansin naman ito ni Wendy at hindi maiwasang hindi ito punahin. Apektado ka pa rin? Tanong ni Wendy. Pag ba sinabi kong hindi na, maniniwala ka ba? Nope. Pero that's okay. Minahal mo kasi yung tao kaya syempre masasaktan ka. And only time heals.
Hindi naman biro ang nangyari para hindi maging ganyang kalalim ang sugat sa puso mo. Come to think of it, all those years, hindi ko akalaang sa lahat ng babae ang best friend ko pa talagang aagaw sa asawa ko. At ngayon, kasal na sila. Ano, joke time lang yan sa akin? Sana una pa lang sinabi na ni Liza na gusto niya si Darren. Para hindi na umabot sa ganitong lahat, di ba? Daing pa ni Cyril. I don't know. Sila lang ang makakasagot niyan. Pero may mapapala ka ba after nilang sagutin yon? Balik na tanong naman ni Wendy. Napaisip si Cyril. Alam niya sa kanyang puso na kahit anong isagot sa kanya ni Liza ay hindi na maaayos ang lahat na ginawa nito sa kanyang puso. Ngunit pagdating kay Darren, hindi nito alam kung anong kanyang mararamdaman. Kung papayagan ba niyang bumalik ito sa kanyang buhay para sa kanilang mga anak, o yan na ang magiging una't huli nilang pagkikita. Hindi ko alam. At saka kasal naman na sila. Siguro ang pwede na lang mangyari ay magpakatatay na lang siya sa mga anak niya kung sakaling mahanap niya ulit kami. Pero kung hindi naman, hahayaan ko na lang ang panahon na magtakda kung kailan sila ulit magkikita ng mga anak niya. Sambit ni Cyril sabay buntong hininga. Paano yung sa inyong dalawa? Sunod na tanong naman ni Wendy. Yung sa amin, tapos na yun? Uulitin ko, kasal na siya. Ayoko naman sumira ng pamilya, no? Hindi ko gagawin kay Liza yung ginawa niya sa aming mag-asawa. Hindi naman ako bababa sa level niya. Naniniwala ako sa karma. Hindi man sa gusto kong paraan mabigyan ng hustisya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Pero alam kong darating ang panahon na mas malaki ang balik nun sa kanya. Very good answer, contestant number 2. Okay, you may now go back to your place. Sambit ni Wendy na parang nag-host ng isang pageant. Natawa naman si Cyril. At habang nagtatawanan ng dalawa ay tumunog ang cellphone ni Cyril. Pagtingin niya dito ay may mensahe ang yaya ng kambal. Inayos ito bigla ang kanyang mesa. Matapos ay pumasok ito ng banyo upang magpalit ng damit. Nandiyan na sila? Tanong ni Wendy paglabas ito ng banyo. Oo, nasa may entrance. Sige, mauna na ako. Babalik na lang ako mamaya kasama ang kambal. Paalam pa ni Cyril. Paalis na sana ito ngunit napansin naman ni Wendy ang suot at ayos ni Cyril. Naka-jogging pants ito na maluwag at t-shirt na maluwag. Naka-bun din ang buhok nito at medyo magulo. At may bit-bitin itong backpack at naka-rubber shoes. Wait, mag-ayos ka kaya muna? Lalabas kayo na ganyan ang ayos mo? Puna ni Wendy. Tiningnan ni Cyril ang kanyang suot. Oo, bakit komportable naman ako sa suot ko ah? At saka, open naman ang play area ng mall ngayon. Alam mo namang dalawa sila at baka magabol ako ng bata mamaya. Dapat lang na komportable yung suot ko, no? At saka wala namang makakakilala sa akin sa mall kaya okay na to. Sagot pa ni Cyril. O okay. At lumabas na nga ng opisina si Cyril. Elio, Luna! Tawag ni Cyril sa dalawa niyang anak. Mommy! Sinalubong siya ng mga ito na may malaking ngiti sa kanilang mga labi. Naku Dok, ang cute talaga nilang dalawa. Puri naman ng nurse na nasa reception. Salamat. Ganon talaga pagmana sa mommy. Biro ni Cyril at saka pinag-bless ang kanyang mga anak sa mga taong nandoon. Nakapasok na noon si Cyril nang biglang tumawag ang yaya ng kambal. Nagpaalam ito na umuwi na muna sa kanila dahil sa isang emergency. Pumayag naman si Cyril at makalipas ang ilang oras ay inihatid na nga ng yaya ang kambal. Kinuha na rin itong pagkakataon ni Cyril upang mailabas ang kambal. Lalo na't kabubukas lamang ng play area sa mall na malapit sa ospital. Doon sila kakain ng tanghalian at maglalaro saglit tsaka babalik na sa ospital. Matapos makuha ang kambal ay inuupo na ni Cyril ang kambal sa kanilang mga car seats at saka pumunta ng mall. Sabik na sabik ang dalawa dahil makakapaglaro na sila sa play area at makakakilala pa ng ibang bata. Hindi na magkandamayaw ang dalawa sa pagdaldal dahil sa kanilang mga nakikita. Oh, tama na yung daldal. Kakain muna tayo bago mag-play. Anong gusto niyong food? Tanong naman ni Cyril sa kambal. Spaghetti! Utal na sabit naman ni Luna. Ken!
Kutal din namang sabi ni Elio. Okay, let's go! Ani ni Cyril at isinudlong na ang stroller na kanyang dala. Hindi biro ang magkaroon ng kambal na anak dahil doble ang lahat. Doble ang kakulitan, doble ang habulan at doble ang sakit ng ulo lalo na kung sabay silang tuyuin at magtantrums. Ngunit sa kabila nito ay doble rin ang matatanggap mong pagmamahal at saya. Swerte si Cyril dahil dumating sa kanyang buhay ang kambal. Kahit na nasa pinakamadilim siyang tagpo ng kanyang buhay, ang kambal ang naging tanglaw niya sa dilim. Kaya naman Elio at Luna ang ipinangalan nito sa kanyang kambal na ang ibig sabihin ay araw at buwan. Nasa paboritong fast food ng kambal ang mag-ina. Mabait naman ang kambal habang naghihintay ng kanilang ina sa pag-order sa kanilang pagkain. Matapos pumila at mag-order, ay tinulungan nito ng isang crew upang bitbitin ang kanilang pagkain. Okay, sit down na kayo ha, sit properly. Papakainin kayo ni mommy para hindi na mahirapan sina kuya at ate mag-clean ng table, okay? Sambit ni Cyril sa kambal. Nasa magkabilang gilid niya ang kambal at nasa gitna naman ang mga pagkain. Salita niyang pinapakain ang kambal. Tuwang-tuwa naman ang kambal at wala pa ring humpay sa pagdadaldalan at paghaharutan ang mga ito. Oh, finish na po muna natin tong food bago kayo mag-talk para after makapag-play na tayo. Mahinahong saway ni Cyril sa kambal. Opo, sabay naman nilang sabi. Habang kasalukuyang kumakain ang tatlo ay hindi sinasadya ni Luna na mahila ang tray kaya naman tumapon ng spaghetti sa damit ni Cyril. Napatayo si Cyril kaya naman pati ang iced tea ay nabuhos na rin sa kanya. Napatingin ang lahat sa kanilang pwesto dahil sa ingay nang mapatayo si Cyril at pagbagsak ng tray sa sahig. Mommy! Naluluhang sabi ni Luna. Agad namang nilapitan ni Cyril ang anak. Pinakalma nito ang anak dahil natakot ito sa pagtitig sa kanila ng mga tao. Shh! It's okay. It's okay. Say sorry na lang kina kuya o ate na naglilinis. Mag-order na lang tayo ng bago, okay? At saka pinisil ng kaunti ni Cyril ang pisngi ng anak. Yun nga lang ay nagkaroon na ng mantsa ang kanyang damit. At walang dalang pamalit si Cyril dahil puro gamit naman ng kambal ang laman ng dala niyang bag. Hindi naman ito alintana ni Cyril dahil hindi naman niya ikamamatay ang mantsa ng spaghetti at medyo basang jogging pants. Matapos kumain ay nagpunta na sila sa play area. Parang trumpo ang kambal at nakihalubilo sa mga batang nandoon. Ay, ang bilis ng panahon. Dati kailangan ko pa silang samahan para makipaglaro sa ibang bata. Ngayon, kaya na nilang makipag-play sa iba. Nakangiting sabi ni Cyril habang tinatanaw ang kambal. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nandoon rin pala si Liza. Dahil na-depressed daw siya sa nangyaring pag-atras si Darren ay wala itong ginawa kung hindi ang mag-mall at mag-shopping. Mag-isa lang si Liza habang naglalakad at bitbit ang mga shopping bag ay napalingo ito sa play area. Ang ingay naman ng mga bata. Dapat doon na lang nila nilagay sa play area sa labas, hindi dito sa loob. Kumakain pa tuloy ng space yan dito. Imbis na malawak ang daanan ng mga mamimili, nakaharang sa talaga sa gitna. Irritable nitong sabi. Habang nakatitig at inis na inis ay nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na mukha. What the? Sambit nito at nalaki ang mga mata. Tingnan mo nga naman. Sakto. I'm in the mood na magpahiya at makipag-away. Inayos ito ang kanyang tayo. Iniliyad ang kanyang dibdib at mapusturang lumakad. Pumasok ito sa play area bitbit ang sangkaterbang shopping bag. Ahem! Tikim ni Liza. Nang minutong yon ay aliw na aliw si Cyril na panoorin ng kanyang mga anak. Kahit na hinayaan niya ito makipaglaro, ay hindi nito inalis ang kanyang paningin sa kambal. Kaya hindi nito napansin si Liza. Excuse me? Mataray na sabi ni Liza tinabig ng bahagya ang binti ni Cyril ng bitbit niyang paper bag. Doon lang napansin ni Cyril na may tao pala siyang kalapit. At sa kanyang pagbaling ay nakita niya ang dati niyang kaibigan na si Liza. Liza! Sambit nito na gulat. Ngunit kahit nakaharap nito si Liza, ay sinulyapan pa rin nito ang kambal. Mabuti na lang at may pagka-attention seeker si Liza.
Nang mapansin nitong lingon ng lingon si Cyril ay naglakad ito at pumwesto ito sa harapan ni Cyril, kung saan bahagya naman itong tinapatan ng lugar kung nasaan ang kambal. Kaya naman mabilis na nasulyapan ni Cyril ang kambal kahit nakausap nito si Liza. Tiningnan ni Liza si Cyril mula ulo hanggang paa kahit na ito ay nakaupo. Agad itong napuna ang mantsa sa damit ni Cyril at ang baduy nitong suot. I knew it! Kaya ka siguro nagpakita kay Darren para humingi ng sustento. Look at you! You're very... Ew! Jogging pants na maluwag. Tapos nilabhan yung damit mo ng maayos. Hindi mo magawa? How poor you. Pandalait pa ni Liza. Siguro hindi ka pinanagutan ng tatay ng anak mo, no? Kaya kay Darren ka lumalapit? Dahil wala ka na makain at hindi ka na magkanda o gaga sa pag-aalaga ng anak. Napansin naman ni Liza na hindi sa kanya nakatuon ang atensyon ni Cyril. Bagkos ay nakalihis ang tingin nito. Hey, basusan lang? Nilabo na ba ng kahirapan ng pagiging edukado mo? Nasaan ang manners mo? Sita ni Liza na may mataray na boses. Gumisi naman si Cyril at tumayo. Dinig niya lahat ng sinabi ni Liza at sadyang wala siyang pakialam sa mga sinasabi nito. Matapos tumayo ay hinawakan ni Cyril ang balikat ni Liza. Are you okay? Para kasing nawawala ka sa sarili mo. Ang dami mong sinasabi. Nakalimutan mong mag-hi man lang muna bago ako laitin? Yan bang sinasabi mong manners? Nagulat si Liza sa sinabi ni Cyril. Ang buong akala kasi nito ay iiyak si Cyril o hindi naman kaya ay iiwas. Kung kaya't natameme ito at nablangko na lang bigla. Ano pa bang gusto mo? Hindi ba't kasal na kayo ng dati kong asawa? Sinira mo ang reputasyon ko sa ospital dati na pinagtatrabahuhan ko. Tapos tingnan mo, ang yaman mo na lalo. Nangyari ng dream wedding mo sa isang young bachelor na unang naging akin. Kung sa bagay, inggitera ka kasi kaya lahat ng meron ako gusto mo meron ka din. Yun nga lang, wala kang ganito. Sabay turo ni Cyril sa kanyang ulo, sabay halukip-kip. Napakagat naman ng labi si Liza at gustong sabunutan si Cyril. How dare you say that? Sasabunutan pa sana ni Liza si Cyril ngunit pinanglakihan ito ng mata ni Cyril. Namula si Liza dahil sa sobrang pagkapikon. You're just jealous kaya ganyan kakatapang. Defense mechanism mo lang yung tapang-tapangan mo. As if naman alam mo mga nangyari sa akin simula nung umalis ka. I had a happy life, lalo na nung nawala ka. Nakuha ko ng lahat ng gusto kong makuha. Kaya anong pinagsasasabi mo dyan na kung okay lang ako? Exactly. Ikaw na kasi yung magaling at bida-bida. Nasa iyo na ang corona. Biniro pa ito ni Cyril. Datila, puputungan pa ng corona. Kaya kailangan mo pa bang pag-aksayahan ng oras ang isang tulad kong mahirap at ikaw sa buhay? Yung hindi na magkandamayaw sa pag-aalaga ng mga anak? Huwag mong ibaba ang level mo, Liza, sa tulad kong talunan. Mapang-asar nitong sabi. Hindi naman mawari ni Liza ang nais ipahiwatag ni Cyril. Tila ni reverse psychology siya nito at hindi niya maproseso ang lahat ng sinasabi ng dating kaibigan. Handa siyang makipagbangayan ngunit hindi siya handa sa ganitong sagutan. Napansin naman ni Cyril na natameme na si Liza at oras na rin para sila ay bumalik sa ospital. Kaya naman hinila na nito ang stroller ngunit may bigla itong naalala. Nga pala, si Darren, sayong-sayo na siya. Kaya kong buhayin ng mga anak ko. Naintindihan mo? At doon ipinakita ni Cyril ang kanyang pangil at nangilabot si Liza ng todo. Nakita na lang ni Liza ang kanyang sarili na mag-isang nakatayo. What just happened? Usal nito at naramdaman ng panlalambot ng kanyang tuhod. Sa kabilang banda, magaling naman ang nakuhang investigador ni Darren. Nahanap nito ang lugar kung saan nagtatrabaho si Cyril at walang pagdadalawang isip si Darren na pinuntahan ng ospital. Mabuti na lang at nasa mall pa noon si Cyril at si Wendy lang nandoon ng oras na yon. Doc Wendy, may gusto pong kumausap sa inyo. Sambit ng nurse matapos kumatok sa pinto. Sino raw? May appointment ba siya? Tanong ni Wendy.
Doc, Darren Esguerra daw po. Nahinto naman si Wendy sa kanyang ginagawa. Okay, give me a minute or two. Ako na magpapapasok sa kanya. Salamat, nurse. Wika ni Wendy. Umalis na rin kaagad ang nurse at naiwan na mag-isa si Wendy. Ako, mabuti na lang at wala si Cyril dito. At sinulya pa ni Wendy ang oras sa kanyang monitor. Mag-aalauna na noon at sigurado si Wendy na pabalik na si Cyril kasama ang kambal. Kaya dapat niyang matimbrehan si Cyril. Tinawagan nito kaagad ang guard gamit ang kanilang intercom. Kuya Guard, kapag nakita niyo po si Doc Cyril, pwede po bang pakisabi na may dumating akong bisita at huwag mo nang dumiretso dito sa office? Bili ni Wendy sa guard. Inayos naman ni Wendy ang kanyang sarili at saka hinarap si Darren. Hi, Mr. Darren Esguerra. Nice to see you. What brings you here? Bati ni Wendy at nakipagkamay kay Darren. Nice to see you again, Doc Wendy. At nakipagkamay din si Darren. Subalit, halata sa mukha nitong hindi si Wendy ang kanyang tunay na pakay. Inaya ni Wendy si Darren sa loob ng kanilang opisina upang doon makipag-usap. Ramdam ni Wendy na nais itong tanungin si Cyril sa kanya at hindi siya nagkamali. Nang diretso siyang tanungin ni Darren tungkol sa kanyang dating asawa matapos silang magkamustahan. Doc, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I know na dito nagtatrabaho si Cyril. Where is she? Tanong ni Darren. Sumandal si Wendy at humalukip-kip. Mr. Esguerra, hindi ko itatanggi sa'yo na dito siya nagtatrabaho. Pero may nakikita ka bang Cyril dito sa kwarto? Napayuko at ngumisi naman si Darren. Wendy, please, I'm begging you. I need to see Cyril and our kids. Nagkita kami sa... At natigilan si Darren. Saan? Saan kayo nagkita? Napalunak si Darren. Tila hindi niya kayang sabihin kung saan sila nagkita. Saan kayo nagkita, Mr. Esguerra? Pag-ulit na tanong ni Wendy. Sa isang beach resort. The night before my wedding. Nalulumong sagot ni Darren. And so, bakit mo pa gustong makita si Cyril? Para sa mga anak ninyo? Wow, Mr. Esguerra. Wow. Pumalakpak pa si Wendy. I am speaking on behalf of Cyril. Dahil sa totoo lang, Mr. Esguerra, kung talagang mahal mo si Cyril, noon pa man, hinanap mo na sana siya. Hindi ka magpapalandi sa babaeng yon at hindi ka magpapakasal sa iba. Lumilitaw ng mga litid ni Wendy sa kanyang leeg sa galit. Doc Wendy, wala kang alam. So please tell me kung nasaan ang mag-iina ko. Tumaas na rin ang boses ni Darren dahil naiinsulto na ito sa mga sinabi ni Wendy. I won't tell you, Mr. Esguerra. You find them yourself. At isa pa, kasal ka na. You have nothing to do with them, kaya please. Hindi ko tinuloy ang kasal. Pagputol ni Darren sa pagmamataray ni Wendy. What? Alam kong narinig mo ang sinabi ko, kaya please, I want to see them. Gusto kong itama ang lahat. I know na sobra kong estupido dahil ngayon ko lang na-realize ang lahat. Akala ko ay sumuko na ako sa pagmamahal ko kay Cyril pero hindi. Noong nakita ko siya, handa akong i-give up ang lahat. Mahanap lang sila. Naging matigas pa rin si Wendy at hindi na sinabi kung nasan si Cyril. Bumuo na rin ito ng plano sa kanyang isipan habang nakikiusap si Darren ng mga oras na yon. At upang hindi na mahanap ni Darren si Cyril, lalo na ang kambal. Marami pang sinabi si Darren at nakiusap ito kay Wendy. Ngunit wala itong napala kay Wendy. Mabuti na lang at may dumating na pasyente si Wendy kaya naputol ang pag-uusap ng dalawa. Tumayo si Wendy at pumunta sa may pinto. Mr. Esguerra, please excuse me. Nandyan ang pasyente ko. Hindi to lost and found kaya please, leave. Sambit ni Wendy sabay bukas ang pinto. Napailing na lang si Darren at nanlulumo. Doc, pakisabi kay Cyril na hindi ako susuko. Gagawa ako ng paraan para mahanap sila. Please, Doc, kahit yun lang. Nakikiusap ako. Pakisabi yan kay Cyril. At saka malumanay na lumabas na si Darren.
Matapos umalis si Darren ay nakahinga na ng maayos si Wendy. Lord, thank you at umalis na rin siya. Never say die talaga yung lalaking yun. Sambit ni Wendy at doon lang niya naramdaman ang panlalata. Hindi naman itinago ni Wendy kay Cyril ang mga nangyari sa pagitan nila ni Darren. Ikinuwento ito ni Wendy nang sila'y nasa kondo na ni Cyril upang hindi naman mabahala si Cyril kanina sa trabaho. Wendy, si Darren bang bisita mo kanina? Tanong ni Cyril. Oo, siya nga. Marami siyang sinabi na mukha namang totoo. At nalaman ko rin mismo sa bibig niya na hindi niya tinuloy ang kasal. Natigilan naman si Cyril nang marinig ang sinabi ni Wendy. Oh, bakit natigilan ka? Ano ka ba? Nagulat lang ako sa sinabi mo. Napagdugdong-dugtong ko lang ang mga pangyayari. Kaya pala galit na galit sa akin si Liza kanina. Ano? Nagkita kayo ng babaeng yan? Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Ano mga sinabi niya sa'yo? Yung mga bagets, hindi ba niya tinarayan? Naku, subukan niya lang Mata niya lang ang walang latay. Agad na sumabog ang galit ni Wendy nang marinig na nagkita sina Cyril at Liza sa mall. Nagawa pa nitong tumayo at handa nang sugurin si Liza kahit na saang lupalo pa ito naroon. Wendy, maupo ka nga. Tatakutin mo pa yung kambal sa reaksyon mo eh. Saway ni Cyril. Nakatingin na kasi si Luna kay Wendy habang ito ay nagsasalita. Naimasmasa naman kaagad si Wendy at naupo. So ano nangyari? Huwag mo sabihin na nag-kiss and make up kayo. Nope. At bumuntong hininga si Cyril bago magkwento. Tinarayan niya lang naman ako. Nilait at kung ano-anong sinabi. Mukha raw akong losyang dahil siguro sa damit ko kanina. Nagkaroon pa ng mansya kaya akala niya hindi na ako magkanda o gaga sa pag-alaga sa mga anak ko. In short, na-judge niya ako agad at kung ano mang naisip niya na nangyari sa akin. Tapos ayun. Tapos siya sosyal-sosyalan. Pweh, higigil na sabi ni Wendy. Teka, ano naman sinagot mo sa kanya? Baka umiyak ka na lang sa harap niya. Ay nako, Cyril. Don't worry, hindi ako magsasayang ng luha sa kanya, no? Nagulat lang siya na kinamusta ko siya, ganun. Napasalumbaba si Cyril. Talaga atang hindi ko na maiiwasan ang nakaraan. Panahon na yata para dapat ko silang harapin. Ani ni Cyril. Ang tanong, kaya mo ba silang harapin? Pwede kitang ipalipat ang branch para hindi ka na niya mapuntahan. I'm sure one of these days yung Liza naman nagsusugod sa ospital. Pinakita ko na sa guard ang mukha niya kaya hindi na siya makakapanggulo sa ospital. Pero hindi ka safe sa labas. Do you want a bodyguard? Pwede ako mag-request. I'm sure papayag sina dad at mom para sa safety niyo mag-ina. Hinawakan naman ni Cyril ang kamay ni Wendy. Thank you, Wendy but no need. Kaya namin to. Siguro dito sa bahay para sa safety ng mga bata pero para sa akin, hindi na. Kaya ko naman ang sarili ko. Ngumiti naman si Wendy. Okay. I'll call dad para sabihin ang nangyari. Sure ako maya-maya lang may darating ng mga bodyguards dito para bantayan ng twins. Napupuno man ng takot ay kailangang magpakatatag ni Cyril para sa kanyang kambal. Sa totoo lang ay hindi pa rin ito handa na muling makita si Darren at hindi niya alam kung kailan siya magiging handa. Ngunit hindi naman niya pwedeng pigilan ang panahon at hilingin na ihinto ang oras para siya ay makapaghanda. Ang tanging hiling lang ni Cyril ay wag lang mapahamak ang kanyang mga anak. Kung si Cyril ay napupuno ng pangamba, kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Liza nang dahil sa kanilang muling pagkikita ni Cyril matapos ng 3 taon. Busangot itong umuwi ng kanilang bahay. Nagkataong kakarating lang din ni Eric. Nakita niya si Liza na ibinagsak ang katawan sa sofa at init siya lahat ng paper bag na kanyang dala. Naks, pa-shopping-shopping ka na lang sita ni Eric. Sabi ng secretary mo, hindi ka na naman pumasok Hanggang kailan ba yung depress-depressan mo na yan? Baka naman dahil dyan bumagsak na yung negosyong pinagkatiwala sa'yo ng mga magulang natin. Kuya, wag ngayon. I'm not in the mood. Bakit? May hindi ka ba nabiling gusto mo, Liza? Hanggang kailan ka ba magmumukmok sa ginawa ni Darren sa'yo?
Ang dami-dami namang lalaki dyan, no? Nagpapakabaliw ka sa kanya. It's not that, kuya. Nakita ko si Cyril. Nagulat naman si Eric. Ano sabi mo? Nakita mo si Cyril? Bingil lang? Uulitin ko. Nakita akong babaeng yan. Kasamang anak niya. Sa mall. Mukha nga siyang losyang at kawawa sa itsura niya. Kwento ni Liza. Ngunit kahit na panay ang panlalait ang sinasabi ni Liza, ay hindi pa rin mawala sa kanyang sarili ang pagkainggit sa dating kaibigan. Hindi nito maamin na kahit na may mantsa ang damit ni Cyril, na naka-jogging pants na basa at nakabuan ng buhok, ay lumulutang pa rin ang ganda nito dahil siya ay palangiti at maaliwalas ang mukha. Hindi tulad niya na kailangan pa ng ilang patong ng makeup, maging maganda lang. Kung gano'n naman pala, bakit galit na galit ka? Ba dapat ay pagtawanan mo siya dahil sabi mo nga mukha siyang losyang, bakit parang insecure ka pa rin sa kanya? Puna naman ni Eric. Kasi hindi ko alam kung bakit mas pinili ni Darren ang babaeng yon kesa sa akin. Ano bang meron siya na wala ko? Tanong ni Liza sa kanyang kuya. Marami. Mahinang sagot ni Eric. May lihim na pagtingin naman si Eric kay Cyril. Kilala niya si Cyril mula pagkabata. Mula noon ay hinangaan na talaga niya ang ganda nito. Mabait at maalalahanin si Cyril. Uli lamang na hindi ito naging hadlang upang magsumikap si Cyril sa buhay, na lalong hinangaan naman ni Eric at kabaliktaran ng kanyang kapatid na lahat na lang ay sinubo sa kanya ngunit pupukpukin pa rin. Noong hindi pa magkakalala sina Darren at Cyril, ay nagtakang manligaw si Eric ngunit isang masakit na katotohanan na hanggang kuya lang ang tingin ni Cyril sa kanya. Nasaktan man si Eric ay hindi naman niya pwedeng ipilit si Cyril na mahalin siya. At naglaon ay naging magkaibigan pa rin silang dalawa. At nang ipakilala niya si Darren kay Cyril, doon niya nakitang hindi siya ang lalaking karapat-dapat kay Cyril. Hindi mapipigilan ni Eric ang pagtitinginan ng dalawa hanggang sa sila ay magpakasal. Nakasuporta lang siya sa dalawa at pinilit na maging masaya para sa kanila. Kuya, ano? Sabihin mo! Sigaw ni Liza nang dahil sa inis. Doon ay bumalik na sa kanyang ulirat si Eric. Liza, pwede ba tama na? Hindi ka ba napapagod sa kakaganyan mo? Matagal na kitang binalaan. Hindi mo buong makukuha si Darren dahil hindi ka naman niya mahal. Hindi mo ba yun maintindihan? Kahit anong gawin natin, hindi ka niya mahal. Yan ang itatak mo sa isipan mo. Suko ka na? Pwes ako hindi pa. Hindi ako makakapayag na mabaliwala lang lahat ng pinaghirapan ko. Kung kailangan kong agawin ulit si Darren, gagawin ko. Huwag lang maging sila ulit ni Cyril. Kung hindi magiging akin si Darren, walang ibang makakakuha kay Darren. Hindi si Cyril o kahit sino. Never. Tumayo naman si Liza at nagmarcha papunta sa kanyang kwarto. Talaga bang hihintayin mo siya dito sa labas? Bakit hindi ka na lang sa lounge nila maghintay? Tanong ni Eric. Napangisi naman si Darren. Nakaba na kasi ako sa loob ng ospital Pinaban ako nila Doc Wendy at Cyril. Talaga? Ganon siya kagalit sa'yo para gawin nila yon? Napakamot naman ang kanyang ulo si Darren. Parang ganon na nga. Dahil siguro sa sobrang pangungulit ko, I don't know. Pero pwede naman ako dito sa labas lang, sabi ng guard, kaya dito ko nalang hihintayin si Cyril. Matapos kasing malaman ni Darren kung saan nagtatrabaho si Cyril ay araw-araw na itong pumupunta. Araw-araw na may dalang pagkain, regalo at kung ano-ano pang masuyo lang ang dating asawa. Siguro nairita na sa akin si Cyril kaya ganito. Pero hindi pa rin ako hihinto. Walang makakapigil sa akin. Kilala ko ang asawa ko. I mean si Cyril. Kahit kapiranggot lang, alam ko na appreciate niya lahat ng ginagawa ko. Makikita naman sa mga mata ni Darren ang pagiging porsigido. Talagang mahal mo siya, no? Kahit kailan hindi nawala sa puso mo si Cyril, tama ba ako? Seryosong tanong ni Eric. Tumango naman si Darren bago sumagot. Oo naman.
Siya lang kasi yung babae nagparamdam sa akin na kahit sino pa ako, kahit na anong pagsubok pa ang harapin namin, hindi siya bibitiw. Unless ako ang bumitiw. Nabasa bigla ang mga mata ni Darren habang nagsasalita. Kaya ang laki kong tanga dahil sumuko ako kaagad at pumirma sa annulment papers. Pero tapos na yun. Ang mahalaga, ang ngayon. Nilaman lalo ng konsensya si Eric. Darren, huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gawing tama ang lahat. Handa akong isakripisyo ang pagkakaibigan natin. Pangako, magkakabalikan kayo ni Cyril. Ani ni Eric sa kanyang sarili habang nakatitig kay Darren. Habang nag-uusap ang dalawa sa labas ng ospital ay hindi nila alam na tanaw pala sila ni Cyril at Wendy mula sa nursing station. Tiyaga rin ng ex-husband mo, no? Akalain mong consistent siya kahit na nakaban na siya dito. Napabuntong hininga naman si Cyril. Oo, gano'n na nga. Sa ganyang paraan niya ako napa-oo eh. Napayuko naman si Cyril at may gumuhit na maliit na ngiti sa kanyang labi. Pilit naman itong tiningnan ni Wendy. Kahit yumuko ka, kitang-kita naman sa tenga mo na kinikilig ka. Bigla namang humawak si Cyril sa kanyang tenga. Aha? Hindi ah. Ano kasi mainit lang kaya namumulang tenga ko. Asu, Cyril, wag mo ang ipagkaila. Alam ko namang mahal mo pa rin si Darren. Pero he needs to win you back. Tama ba ako? Kilig nitong sabi. At wag lang talagang i-eksena ang Liza na yun ha, dahil kung hindi makikita niyang bangis ng isang Doc Wendy. Hindi na napigilan ni Cyril na ngumiti. Oo na, tama. Hindi ko na i-deny. Iyon talaga ang gusto kong mangyari. At alam kong alam niya yun. Sabay tanaw kay Darren mula sa kinaroroonan nito. Paglabas si Cyril, nililipitan nito kaagad ni Darren upang iabot ang dala nitong bulaklak at mga laruan para sa kanilang mga anak. Ayaw sana itong tanggapin ni Cyril, ngunit mapilit si Darren. Please, kahit yung flowers itapon mo sa basurahan, pero itong toys, please, para to sa kambal. Hindi ko alam ang hilig nila. Kaya nag-assume ako na yung mga bagay na gusto mo noon para sa kanila, yun din ang gusto nila. Paliwanag ni Darren. Alam ko nakukulitan ka na, pero this is the least I can do para papatawad mo ko. Tiningnan lang ni Cyril si Darren. Please, dagdag pa nito. Sige, salamat. Naiilang nasabi naman ni Cyril at kinuha ng paper bag na may lamang mga laruan. Salamat. Hindi na hinitay ni Cyril na matapos ang pasasalamat ni Darren at umalis na ito. At nang malayo na si Cyril ay napatingin naman si Darren. Alam kong mahabang suyuan pa to, pero hindi ako hihinto. Hindi ako susuko. Hindi naman ipinagkait ni Cyril na ibigay ang mga laruan na Darren sa kanyang mga anak. Pagka-uwi nito ay kaagad niyang ipinakita ang mga ito sa kambal. Halos lumuwa naman ang mga mata ng dalawa dahil sa laro ang kanilang natanggap. Mami, ang daming cars! Ito red, blue, ang dami! Hindi magkandamayaw si Elio dahil tugma sa kanyang hilig ang mga laro ang ibinigay sa kanya ni Darren. Wow, Mami! Lego! Sambit naman ni Luna na tuwang-tuwa sa mga Lego na kanyang natanggap. Wala namang mapagsidla ng tuwa ang kambal. Saksi dito si Cyril at namangha naman si Wendy sa kanyang nakita. Nice. Ang galing naman palang makatsamba nitong si Darren ah. Akalain mo yan, tumama lahat ng hilig niya kay Luna. Lego talaga, hindi dolls. Usal ni Wendy. Si Darren kasi yung mas pinagtutuunan niya ang maliit na bagay. At nakakatawa kasi hindi niya nakalimutan ang mga bagay na to. Kahit na ang tagal na namin hindi magkasama. Kangiting sabi ni Cyril. Itong mga bagay na to ang hilig ni Cyril, nahilig din naman ng kambal. At hindi nito nakalimutan ni Darren. Ano, bibigay ka na? Kayo na ulit. Nagulat naman si Cyril sa tanong ni Wendy. No? Syempre hindi. Natutuwa lang ako, no? Pero wala akong sinabing okay na kami. Kanina kinausap niya ako ng maayos, kaya dapat lang sigurong kausapin ko siya ng maayos. Paliwanag ni Cyril. So, pag pinakita niyang mahal ka niya, mamahalin mo na siya ulit? Hindi nga. Iba naman yung sinasabi mo. Ay nako, dyan ka na nga.
at pinuntahan na lang ni Cyril ang kanyang kambal na kasalukuyang naglalaro. Nang dahil sa pagtanggap ni Cyril ng dalang regalo ni Darren ay umuwi itong abot tenga ang ngiti. Masayang masaya ito dahil hindi man tinanggap ni Cyril ang mga bulaklak ay tanggap din naman ito ng mga laruan para sa bata. Bakit ka nga nakangiti? Hindi naman tinanggap ni Cyril yung bulaklak ha. Nakita ko nga yun sa basurahan eh. Tinapon lang niya. Puna ni Eric. Ayos lang na itapon niya mga bulaklak. At least yung mga laruan tinanggap niya. Ay, grabe. After ilang weeks, sa wakas nagkaroon na rin ng improvement ang ginagawa ko. Hindi na nagsalita pa si Eric. Gustuhin niya mang maging masaya para sa kanyang kaibigan at kay Cyril ay hindi nito magawa. Napansin naman ni Darren ang madalas na pagtatanong ni Eric sa kanyang ginagawa na panunuyo kay Cyril. Ngunit tuwing lalabas naman si Cyril ay bigla itong nagpapaalam. Napuna rin ni Darren na parang ang lalim ng iniisip lagi ni Eric nitong mga nakaraan. Samantalang dati ay makikita mo kung gaano silang kalapit sa isa't isa. Nga pala Eric, bakit ka pala hindi nagpapakita na kay Cyril? Hindi pa't magkaibigan naman kayo? Kilala ko si Cyril. Hindi ka naman niya itadamay kung ano man namamagitan sa aming tatlo ni Liza. Sigurado ako matutuwa yun pag nakita ka niya. Ha? Biglang kanabahan naman si Eric. Alam ko naman yun. Kaso ang inaalala ko lang ay si Liza. Kilala mo naman niyang kapatid ko. Kung kagalit niya, dapat kagalit ko rin. Palusot ni Eric. Kung sa bagay, tama ka. Ani ni Darren at hindi na inintindi pa kung bakit hindi nagpapakita si Eric kay Cyril. Wala namang kamalay-malay ang kambal sa pinagdaraanan ng kanilang mga magulang. Ngunit kahit na hindi pa ipinapakita ni Cyril ang kambal kay Darren, ay kilala ito ng kambal. Hindi na ipinagkait ni Cyril na makita ng kambal ang itsura ng kanilang ama. Yun nga lang ay hindi pa sila interesado tungkol doon. Basta ang alam lang nila ay may daddy sila at ang pangalan ay si Darren. Kaya noong unang beses nilang nakita ng personal si Darren, ay nagtago ang dalawa sa likod ni Cyril. Ngunit kahit na ganoon ang kanilang naging reaksyon, ay nakatatak na sa kanilang isipan ang itsura ng kanilang ama na si Darren. Elio, Daddy, kita mo? Tanong ni Luna habang naglalaro silang magkapatid. Oo, beach. Yung bunggo si Mommy? Utal na tugon naman ni Elio. Nagulat si Cyril ang marinig ang tanungan ng kambal. Hindi nito akalain na sa murang edad ay matatandaan nila ang pangyayaring yon kahit sandali lang silang nagkita. Natatakot man ay lakas loob na nagtanong si Cyril sa kambal. Oo, si Daddy yun. Nakilala niyo pala siya? Tanong ni Cyril sa kambal. Opo, Luna kamukha Daddy. Hair lang Luna long, Daddy short. Samit ni Elio at itinuro ang kakambal. Oo, tama ka. Si Luna, kamukhang kamukha siya ni Daddy niyo at ikaw naman Elio ang kamukha ko. Kailan po namin makikita, Daddy? Kailan kami play? Tanong ni Luna. Ha? Napalunok si Cyril sa kanyang narinig. Opo, Mommy. Play kami, Daddy. Play tayo 4. Turan naman ni Elio. Nang dahil sa usapang yon, hindi nakatulog si Cyril kinagabihan. Hindi niya alam kung pagbibigyan ba niya ang kambal o hahayaan na lang na lumipas ang mga araw hanggang sa makalimutan na lang ng dalawa ang kanilang hiling. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang tagpo ang nangyari at hindi na mapipigilan ni Cyril ang pagkikita ng kambal at ni Darren. Araw ng linggo, naisipang magpunta ng parke sina Cyril at ang kambal. Gusto nilang doon kumain ng tanghalian at mag-picnic tulad ng nakikita ng kambal sa mga cartoons na kanilang napapanood. Pinagbigyan naman ito ni Cyril. Pangarap niya rin talagang mag-picnic kasama ang kambal at sa wakas ay matutupad na rin ito. Masunuri na naman ang kambal kaya naman hindi mahihirapan si Cyril habang sila ay nasa labas. Sudlong-sudlong ang stroller ng kambal sakay sila ay nagtungong tatlo sa pinakamalapit na park sa tinitirhan nilang kondo. Aliw na aliw naman ang kambal sa nakikita nilang mga puno at ibon sa parke. May mga nagtitinda rin ng cotton candy at mga lobo. May mga nagsi-street magic din noon at mga stall na nagtitinda ng mga samot-saring paninda. Ano, happy kayo? Tanong ni Cyril. Opo, sabay na sagot ng dalawa. Habang naglilibot, ay may lumapit na street magician sa mag-iina.
May puting pinturang mukha nito na animo ay mime. Nakasuot din ito ng stripes na long sleeves at nakaslacks na itim. May panyo rin ito nakatali sa may leeg na kulay pula. Nilapitan muna nito si Luna at nagpalabas ng pulang rosa sa tenga nito. Manghang-mangha naman si Luna na hinawakan ng kanyang tenga. Matapos ay si Elio naman ang pinakitaan ng mahika ng mime. Nagulat si Elio dahil may lumabas sa iba't ibang kulay ng panyo sa bibig ng mime. Wow, galing! Paano yun? Sambit ni Elio. Nakatitig lang noon si Cyril. Tila minumukhaan ng mime sa kanilang harapan. At nang lumapit niya ang mime kay Cyril at kinuha nito ang kamay ni Cyril, ay hinalikan nito. Tinitigan ang mga mata at bumulong ng, "Sorry." Natigilan si Cyril. Bago pa man ito mabanggit ang pangalan ni Darren ay nagpaalam na ito sa kambal. Alam ni Cyril na si Darren yon, ngunit nagulat ito kung bakit hindi nito kinuha ang pagkakataong yon upang tuluyang magpakita sa kambal. Wala namang mapagsiddan si Darren ng tuwa matapos itong mapasaya ang kambal. Kinakawayan pa nga nito ang kambal habang naglalakad patalikod at todo kaway naman ang dalawa. "Mommy, galing-galing!" ani ni Luna. "Mommy, habol natin siya, magic siya ulit!" Bulol na sabi naman ni Elio. Gusto mong humakbang pabalik ni Darren upang mas makasama pa ang kabal, ay mas pinili na lang nitong lumisan pa at pagmasan ng kanyang mag-iina mula sa malayo. Nasaksihan naman ito ni Eric. Nalaman nila ang plano ni Cyril ng kambal dahil kay Wendy. Lihim nitong pinaalam ang lakad ng mag-iina. Nakikita ni Wendy na tunay at gustong makipag-ayos ni Darren kaya kahit sa ganitong bagay tinutulungan niya ito. "Bakit hindi ka nagpakalala?" Tanong ni Eric sa kanila nang sila'y nakasakay na ng kotse. Nagtanggal doon si Darren ng face paint sa kanyang mukha. "Ayoko masira ang picnic nila. Masaya na ako dahil napasaya ko mga anak ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay suko na ako. Alam kong darating din yung araw na makakasama ko silang lumabas. Mamamasyal at matatawag na nila akong daddy." Nakangiting sabi naman ni Darren. "Pero sa ngayon, kontento na ako na nakikita silang nakangiti." Hanga naman si Eric dahil imbes na magpahinga ngayong araw ng linggo ay ginawa itong lahat ni Darren. Plano rin itong dalhan ng dinner ang tatlo. Personal niya itong gagawin kahit hindi siya labasin ni Cyril. Pwede naman niya itong iutos ngunit hindi niya ito gagawin. At tuwing weekdays naman ay inaabangan din ni Darren si Cyril. Patuloy pa rin sinusuyo at kinakamusta. Kahit kung minsan ay pagod na ito sa trabaho. Dahil sa nakikita ni Eric ay nilamon na siya ng tuluyan ng kanyang konsensya. Kaya isang desisyon ang gagawin ni Eric na alam niyang ikakagalit ni Liza. Personal na pinuntahan ni Eric si Cyril. Walang kaalam-alam si Darren sa kanyang ginawa. "Hi!" Bati ni Eric matapos siyang payagang umakyat ni Cyril papunta sa kanyang condo. "Hi, Kuya Eric, kamusta?" Masayang bati naman ni Cyril. Pinapasok ni Cyril si Eric. Nakita naman agad ni Eric ang kambal habang kalaro si Wendy. Aliw na aliw si Eric sa kambal dahil carbon copy ito ni Darren at Cyril. Matapos magkamustahan ay sinabi na ni Eric ang kanyang pakay. "Cyril, nandito ako para itama ang lahat. For the past 3 years, nabuhay kayo ni Darren sa kasinungalingan." "Oh, what do you mean, kuya? Hindi ko maintindihan." Pagtataka ni Cyril. Ako ang may pakana ng lahat. Kinonsinti ko si Liza. Kaya mo naabutan noon si Liza na kasama si Darren sa kama. Wala namang alam si Darren nun sa nangyari up to this moment. I planned all of that. Nilagyan ko ng pampatulog ang inumin ni Darren at sinadya namin na maabutan mo sila ni Liza sa ganoong posisyon. Ako din ang nagpadala sa'yo ng malalaswang picture nila ni Darren. Pinasama ko rin ang image mo sa magulang namin para kumbinsihin kang hiwalayan si Darren. Para makuha ni Liza si Darren. Lahat ng yon, ako may kagagawan. Siwalat ni Eric. Namula naman ng todo si Cyril. Ramdam ni Cyril ang pag-init ng kanyang tenga sa galit. Hindi sapat ang isang malakas na sampalang yung sinagot ni Cyril kay Eric. Nagdusa ako, Eric. Tiniis ko lahat ng mag-isa. Habang buntis ako, dala-dala ko yung sakit dito sa puso ko. Connection ko kung ano mang nagawa ko mali.
Bakit ako pinagpalit ng asawa ko sa kaibigan ko? Nagalit ako sa taong pinakamamahal ko dahil sa ginawa mo. Kahit gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, hindi ko magawa dahil sa utang na loob ko sa pamilya niyo. Tapos malalaman ko, pinaikot niyo lang ako magkapatid. Say, umalis ka na. Ayaw na kita makita. Umalis ka sa harapan ko. Sigaw ni Cyril. Nagulat pa nga si Wendy sa sigaw ni Cyril. Ipinasok naman kaagad ni Wendy ang kambal sa kwarto at doon muna iniwan. Paglabas nito ay naabutan na lang niyang paalis na si Eric. Patawarin niyo ako. I'm very sorry. Wika nito kay Wendy. Lubos na nag-alala naman si Wendy sa kanyang kaibigan kaya pinuntahan niya ito. Nakita na lang niya si Cyril na iyak ng iyak habang nakalupasay sa sahig. Cyril, bakit? Anong nangyari? Wendy, walang kasalanan si Darren. Wala siyang alam sa nangyari. Ang tanga-tanga ko dahil hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Niloko nila akong lahat. Umiiyak na sabi ni Cyril. Natamasa ni Eric ang sampal na dapat niyang makamtan mula kay Cyril. Masakit at halos mabingi si Eric ng dahil dito. Subalit tanggap niya ang nangyari. Patungo na naman siya ngayon kay Darren. Bro, gabing-gabi na, may problema ka ba? Tanong ni Darren matapos itong babain si Eric sa kanilang sala. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Eric ang totohanan kay Darren. Darren, I'm very sorry. Eric, all this time pinaikat niyo lang ako magkapatid. Niloko niyo ako. Nagdusa ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ka-question kong pagmamahal ni Cyril. At nakita mo kung paano ako nagdusa. Tapos malaman ko na frame up lang pala lahat ng to para maging kami ng kapatid mo. Yumuko na lang si Eric. At handa nang tanggapin ang mga suntok ni Darren ng mga oras na yon. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na sinabi ni Darren matapos ng ilang minutong katahimikan. Pero salamat, Eric. Salamat. Nagulat naman si Eric sa sinabi ni Darren. Tumunghay ito at tumingin sa kaibigan. Waring hindi maintindihan ang nangyayari at tila siya'y nananaginip. Eric, ang ibig pang sabihin nito wala na akong nagawang kasalanan. At may tsansa na akong patawarin ni Cyril at mabuo kaming pamilya. Sabit ni Darren na nag-uumapaw na ang saya. Naging positibo naman ang pagtanggap ni Darren sa nangyari. Katwiran niya ay hindi niya masisisi si Eric dahil kapatid nito si Liza. Ngunit ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ginawa ni Eric ang tama. Matapos ay sinabi na rin ni Eric kay Darren na una niyang kinausap si Cyril at alam na nito ang buong katotohanan. Bigla namang dinampot ni Darren ang susi ng kanyang kotse at nagmamadaling umalis. Oh bro, saan ka pupunta? Tanong ni Eric. I need to see Cyril. 3 taon nang nasayang namin sa relasyon. At hindi na ako makakapayag na may masayang pang-araw o segundo sa aming dalawa. Hindi na nito pinigilan ni Eric. Gumaan ang bigat ng kanyang dinadala. Masambang balita man ito para sa kanyang kapatid, ngunit ito ang tamang gawin. Matapos isiwalat ang lahat, umuwi si Eric na magaan ang kalooban. Alam ni Eric na hindi pa siya absuelto sa lahat ng kanyang kasalanan, ngunit isang malaking hakbang na ito upang pagbayaran ng kanyang mga nagawa kina Darren at Cyril. Pag-uwi nito ay nakita niya si Liza, nakahilata sa sofa at nagsuscroll sa kanyang cellphone. Kuya, what do you think? Bukas kaya susuyuin ako ni Darren? It's been how many months na kasi? At ni isang chat or text or tawag, wala pa rin ako natatanggap mula sa kanya. I cannot help it. Ako na lang kaya mag-first move. Bungad ni Liza. Bigla namang umakyat ang dugo ni Eric sa kanyang ulo dahil sa sinabi ni Liza. Manhid ka ba talaga, Liza? O sadyang wala ka lang pakialam sa mga nangyayari? Meaning, all this time, akala mo hahabulin ka ni Darren to say sorry and marry you again? Singhal na sabi naman ni Eric. Yes! Pagmamalaking sagot naman ni Liza. Napahawak naman sa kanyang noo si Eric. I already told him the truth. What do you mean? Biglang kumabog ang dibdib ni Liza. I told them na ako may pakana ng kung bakit nagkandaletse-letse ang buhay nilang dalawa. Mula sa pag-frame up ko kay Darren hanggang sa pagpilit kay Cyril na mag-file ng annulment. What? No, you're joking, right?
Hindi mo pwede sabihin yan kay Darren at Cyril. Alalahanin mo kaibigan mo si Darren. He will think that you betrayed him. At hindi ba may gusto ka rin kay Cyril? Lalo hindi mo siya makukuha. Kuya, let's make a plan. Kung paano natin sila makukuha pareho. Liza, tama na. Tama na yung plano at kahibangan na yan. Kaya please, sabihin mo na hindi mo pa sa kanila sinasabi. Please. Bigla namang lumuhod si Liza at nagmakaawa sa kanyang kuya. Nagawa pa nitong hawakan ng binti ni Eric. Hindi ko kakayanin ang kahihiyan at kung malaman ni Darren ang ginawa ko. Lalo niya ako hindi papansinin to the point na hindi niya na ako mapapatawad. Kuya, please. Huwag. Pilit na inalis naman ni Eric ang kamay ni Liza na nakakapit sa kanyang bente. No, Liza. We should stop. Nang gabi rin yun na nagpunta si Darren sa condo kung saan nakatira si Cyril. Hindi na nito nagawang magpalit ng damit at mag-ayos. Ang tanging tumatakbo na lang sa kanyang isipan ay kailangan niyang puntahan ang kanyang mag-iina. Humahangos namang lumapit si Darren sa reception area. Agad namang tinawagan ng receptionist si Cyril. Kabado si Darren dahil baka hindi siya paakyatin ni Cyril dahil sa mga nangyari. Ngunit handa naman siyang matulog sa kanyang sasakyan at abangan si Cyril na bumaba sa kanyang condo upang kausapin ng personal at ayusin ang lahat. Sir Darren, okay daw po. 5th floor, left wing, 5D. Ani ng receptionist. Agad namang umakyat si Darren. Halos hindi na ito huminga dahil sa kabang nararamdaman at habang papalapit siya sa condo ni Cyril ay hindi niya maiwasang maluha sa sobrang saya. Eto na to. Kabadong sabi ni Darren. Pagkatok nito ng pinto ay halos tumalo naman ang kanyang puso sa kaba. At nang may pumihit ng doorknob mula sa loob ay lalong kumubog ang dibdib ni Karen. Pagbukas ng pinto ay agad niyang nasilayan ang kanyang dalawang anak. Daddy Darren! Sabay nilang sabi at niyapos ang kanilang Daddy Darren. Mga anak ko! Hindi naman magkandamayaw ang kambal sa paghila kay Darren. Nagtungo ang tatlo sa sala at nandoon si Cyril at Wendy. Hi. Yun lang nasabi ni Darren dahil sabik na sabik ang kambal sa pagkausap sa kanya. Isang matamis na ngiti ang pinakita ni Cyril kay Darren. Hindi naman mahiwalay ang kambal kay Darren hanggang sa kanilang pagtulog. Malalim na ang gabi ngunit gising pa rin si Cyril at nakatitig sa tatlo habang sila'y natutulog na sa kama. Naalimpungatan naman si Darren at nakita si Cyril na nakaupo sa isang gilid habang nakatingin sa kanila. Cyril. Marahang bumangon si Darren upang hindi naman magising ang kambal at tinalikan ng dalawa sa mga noon nito. Matapos ay lumapit kay Cyril. Hindi ko na malahay nakatulog na rin pala ako. Okay lang, dito ka na lang matulog. Malalim ng gabi, baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Wika ni Cyril. Sige, hindi ko tatanggihan yan. Doon na lang ako sa sofa matutulog. Sige, good night. Paalam ni Darren. Good night. Sagot naman ni Cyril. Palabas na sana si Darren ngunit may gusto itong gawin bago umalis ang kwarto kaya naman huminto ito sandali at muling pumunta sa harapan ni Cyril na kasalukuyan ang nakatayo para ayusin ang higa ng kambal. Naramdaman ni Cyril ang paglapit sa kanya ni Darren. Maglalabas na lang ako ng kumot. At sa kanyang pagbaling ay banayad na hinawakan ni Darren ang pisngi ni Cyril at marahang hinalikan ito sa noo. Good night. Bika nito at saka tuluyan ng umalis. Natulala naman si Cyril at unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Hindi talaga niya nakalimutan. Sambit ni Cyril. Nang dahil sa ginawa ni Eric, nagkaroon ng linaw ang mga bagay. Hindi ganong kadaling maghilom ang mga sugat. Ngunit mas naig ang pagmamahala ni Darren at Cyril. Kinabukasan ay pinag-usapan ng dalawa ang kanilang nakaraan at napagtantong naging biktima lang sila ng kasakiman ni Liza. Si Kuya Eric, kamusta na siya? Tanong ni Cyril. Nag-guilty ka ba sa ginawa mo sa kanya? Tanong ni Darren. Oo, hindi ko maiwasang magalit sa kanya. Pero hindi ko magawang patawarin siya overnight. You don't have to force yourself. And when the time is right, yung mga sugat dyan sa puso mo will be totally healed. Huwag mong pilitin. Tao ka lang din, Cyril. Nasasaktan at hindi ganong kabilis magpatawad, lalo na kung malalim ang naging sugat.
At niya po si Darren si Cyril nang walang kasing higpit. Ang mga yakap na yon ang nagsilbing unang pahina ng panibagong yugto ng buhay nila ni Cyril. Lahat ng yon ay nasaksihan ni Wendy. Masayang masaya ito sa kinalabasan ng lahat ng nangyari. Isang buwan ang nakalipas at isang tanong ang gumimbal sa lahat. Kumakain sina Darren, Cyril at Kambal kasama si Wendy sa kondo. Masaya silang kumakain nang bigla na lang may inilapag na maliit na kahon si Darren sa tabi ni Cyril. Nung una ay hindi pa ito napansin ni Cyril, hanggang na si Luna na lang nagsabi na may gift box daw sa tabi ng kanyang mommy. Ano to? Tanong ni Cyril. Kinuha naman ni Darren ang kahon at lumuhod sa harapan ni Cyril. Cyril, alam kong biglaan at kung nabibilisan ka, handa akong maghintay. Hanggang sa maging oo ng sagot mo. Saka nito binuksan ang kahon na may lamang singsing. Cyril, will you marry me? Again? Oo, Darren. Oo. Sagot naman ni Cyril. Mabilis na nagdesisyon sina Darren at Cyril na muling magpakasal. Wala naman sa tagal o ikli ng pagsasama ang makakapagdikta kung magiging sila ba habang buhay. At isa pa, sinubok lang kanilang pagmamahalan at sa huli, pinili pa rin nila ang isa't isa. Matapos sumagot ng oo ay nagulat naman si Cyril dahil 3 araw na lang ang hinihintay at sila ikakasal na. Si Wendy ang naging katuwang ni Darren upang asikasuhin ang kailangan sa kasal. Alam na alam pa rin ni Darren ang mga gusto at ayaw ni Cyril kaya hindi na nahirapan ang dalawa. Isa na lang hindi natin na-finalize yung guest. May isang guest kasing gusto sanang pumunta at inihingi niyang permiso mo. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon, Cyril. No pressure. Nakangiting sabi ni Darren. Ngumiti naman si Cyril. Wala namang masama kung masaksihan niyang kasal natin at maging best man mo ulit, hindi ba? Sobrang saya ni Darren nung pumayag si Cyril na pumunta si Eric. At bukod doon, ay siya pang gustong maging best man ni Cyril para kay Darren. Nakahanda na ang lahat ng araw na hinihintay nila. Subalit may isang detalye silang muntik nang makaligtaan. Dumating na ang araw ng kasal at nagsimula na rin mag-march ang entourage at sa sobrang gwapo ni Elio bilang little groom. Paglabas naman ni Luna ay namangha ang lahat sa ganda nito bilang little bride. Huminto ang oras ang si Cyril nang lumakad sa altar. Paiyak na noon si Wendy nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Sinasabi ko na nga ba? Gigil nito ang sabi. Sinenyasan nito si Eric at marahan silang lumabas ng simbahan. Habang abala ang lahat sa pakikinig ng misa ay abala rin sina Eric at Wendy's na harapin si Liza. Bitiwan niyo nga ako! Sinasabing asawa kong ikakasal sa simbahan na yan. Akin lang si Darren. Akin lang! Sigaw ni Liza. Habang nagpupumiglas ay siya namang dating ni Eric at Wendy. Nagulat naman si Liza sa pagdating ng kanyang kuya. You betrayed me, kuya! Liza, please stop! Tama na! Pakiusap ni Eric. Yes, you better stop! At may mga pulis na lumapit sa kanila. Sige, arestohin yan! Utos pa ni Wendy. Binasahan ng kanyang karapatan si Liza dahil nagkasampa ng kaso si Wendy ng fraud laban kay Liza. Naging matibay naman ang ebidensya dahil ang mga doktor na binayaran ni Liza noon ay nilaglag siya sa kanyang ginawa. Binayaran niya lahat ng ito upang mas palalain ang kondisyon ni Cyril noon. No, please, I'm begging you! Sigaw ni Liza. Kuya, help me please! Kuya! Inilihis lang ni Eric ang kanyang tingin kahit nadudurog ang kanyang puso. Wala namang nagawa si Liza hanggang sa isinakay na siya ng mga pulis sa sasakyan. Si Eric at Wendy na lang naiwan habang pinagmamasa nila ang paglisa ng mga pulis. I also want to be arrested. Accessory din ako sa ginawa ni Liza. Biglang sabi ni Eric at ibinigay ang kanyang kamay. No? Pagpigil ni Wendy. You don't have to. You're a good brother. Liza should learn her lesson. Alone. At kinindatan ito ni Wendy. Tara na. At baka magtaka pa si Cyril na bigla tayo nawala sa kasal nila. Just enjoy the moment, okay? At nauna na nga si Wendy na maglakad papasok ng simbahan. Aabot nga naman ang ngiti ni Eric na sa wakas, nakawala na siya sa multo ng kanyang kahapon. Pagpasok ng dalawa ay nanumpa na si Cyril. Father, I do.
Wika ni Cyril. Will you take Cyril to be your lawfully wedded wife? Tanong naman ng pari kay Darren. Yes, Father. I do. At nagpalakpakan ang lahat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!